Daw na mga miyembro ng gabinete ang konektado daw sa Maute. Naku, isang miyembro umano ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang konektado sa Maute Group. Kung sino ito at kung bakit siya naiugnay sa teroristang grupo, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pinaiimbestigahan ni Kabayan Party List Representative Harry Roque si Health Secretary Pauline Obial sa posibleng koneksyon sa teroristang Maute Group. Ibinulgar ni Roque na si Obial ang dahilan kaya nakapag-operate sa bansa ang Winston Q8 na pag-aari umano ng Kuwaiti na si Hussein Al-Dafiri at Rahaf Zina na hinihinalang nagbibigay ng pondo sa Maute. Si Zina ayon kay Roque ay asawa umano ng mataas na leader ng ISIS o Islamic State of Iraq and Syria na nagpapatakbo at namamahala ng klinik na Winston Q8. Binanggit ni Roque na tinanggihan ni dating DOH Secretary Janet Garin na makapag-operate ang Winston Q8 pero pinayagan ito ni Obial ng mapwesto sa Duterte administration. Iginiit ni Roque na imbestigahan ng National Security Cluster ng gabinete si Obial sa link ng Winston Q8 sa ISIS at sa Maute Group. Kumalat ang isang post sa Facebook na nag-aakusa sa mga dating mayor ng Marawi na sina Fahad Salik at Omar Ali Solitario na protektor at private army pa raw ng Maute Group sa Marawi. Nasa butig daw ang dalawa noong mapabalitang sinalakay ng mga rebelde ang bayan. Pangporma lang din daw ang winawagayway na watawat ng ISIS para mapagtakpan ang koneksyon ng grupo sa mga politiko. Natalo sa pagkagobernador si Salik noong nakarang eleksyon habang sa bagong term bilang alkalde naman si Solitario. Kabilang sila sa drug list ni Pangulong Rodrigo Duterte pero nag-report ang dalawa sa palasyo para itanggi ang paratang. Kasama pa raw ni Salik sa palasyo ang asawang si Rasmia na pinsan ng Maute Brothers. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Salik at Solitario pero hindi na sila makakontak sa telepono. May kumalat sa Facebook na posibleng mga dating mayor daw ng Marawi na natalo nung eleksyon at nasa narco list na sina Fahad Salik at Omar Solitario ang nagpopondo sa Maute dyan sa Marawi City. Ngayon, may impormasyon ba kayo dyan, yung ating mga kinukulan, militar, kung totoo ito at kung totoo, nasaan na yung dalawang yan? Kasama ba sila dyan sa mga teroristang grupo na nakipagbakbakan sa ating militar? Rafi, alam mo sa pagkakaalam natin, sa impormasyon na natanggap natin, kung maaalala mo noon, nung nagpunta si Pangulong Duterte dito nung nagkakaroon pa ng operation laban dito sa Maute Group sa may Butig, nabanggit ng Pangulo na bukas siya sa pakikipag-usap ng kapayapaan. Maute Group. Nagpadala siya noon ng emisaryo at kinausap nga itong sila Solitario at si Salik. Dahil ang pagkakaalam natin ay mga kamag-anak nitong dalawang dating politiko na itong pamilya ng Maute. Yun yung pagkakaalam natin. Sa ngayon wala na sila dito pero doon sa clearing operation na isinagawa ng Philippine Marines, sa impormasyon again na natanggap natin, yung ilan doon sa matataas na kalibre ng barel ay na-recover doon sa... Ako po ulit si Mr. Rio. Shoutout muna ulit sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo. Hello po sa inyo lahat. So sa part 1 ng video na to, napakita ko sa inyo kung sino ang lumikha ng ISIS o ng mga terorista dito sa Middle East. At para mas mapatunayan ko yun sa inyo, pakinggan nyo ang mga sasabihin ni Hillary Clinton. Is the United States supporting Al-Qaeda in Syria? The answer is yes. Fact number 1. There is no question that Al-Qaeda fighters are part of the opposition forces attempting to overthrow Syria's government. Fact number 2. The creation of Al-Qaeda wasn't Islamic fundamentalism. It was the CIA. The Mujahideen was created by the CIA to cause problems for the Soviets. You might say that's crazy talk, right? Here's Secretary of State Hillary Clinton. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that
At the time, we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. O ano, sa kanya na mismo nang galing ha? Kaya sa mga taga-samba ng tagapaglikha ng mga terorista na to, mag-isip-isip na kayo. So balik po tayo ulit sa bantang iniwanan ni Trillanes. Ngayon dahil pinagtatakpan. Pinagtatakpan? Anong pinagtatakpan ang tinutukoy ng aso na to? Na si President Duterte ay isang diktator, na siya ay masamang leader, siya ay may Davao Death Squad, human rights abuser, abusado sa kapangyarihan, at siya ang may pakana ng mga extrajudicial killings. Common sense lang eh. Yun ang gusto niyang palabasin, di ba? Mapupunta na lang tayo sa ibang mga modes kung paano lalabas itong katotohanan na ito. So, sa mga ganong paraan, hindi na nila makokontrol kung ano man ang outcome. Maraming paraan. So, abangan na lang nila. So, ang tinutukoy ng aso na to ay parang pigsa na pipigain nila para lumabas ang mata nito. Ganun yun eh. Sa pilitan nilang palalabasin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga dirty tactics nila. So, paano nga ba nila ito gagawin? Siyempre, una, yung terrorist attack. Yun na nga, yung nangyari sa Marawi City. Yung umatake ang grupo ng Maute. Yun po yung nakikita kong phase 1 ng mga plano nila para palabasin ang mga katotohanang pinagsasabi nila. So gusto po nilang palabasin na diktador si President Duterte sa pangyayari na yun. Dahil alam nila na magdedeklara ng martial law si President Duterte sa Marawi City. Kaya lang, matalino at wais ang presidente namin. Dahil sa halip na sa Marawi City lang siya magdedeklara ng martial law, ginawa niyang buong Mindanao. So pag nangyari to, papalabasin nila ang mga bayaran nilang rallyista. So nandyan na nga ang mga taga-UP, Kadamay, at kung ano-ano pa mga grupo na binabayaran nila. Imagine pa ni taga-Luzon ang mga nagrarally para itigil ang martial law sa Mindanao. Yung mga taga-Mindanao nga, hindi nagrereklamo. Pagkatapos itong mga bayaran na to, pumuputak sa Luzon. Parang tanga lang eh. At syempre, laging nandiyan ang mga bayaran nila mga media to exaggerate the scenario. Tapos syempre, kakahol ngayon yung aso ng mga basura sa gobyerno. Kung ano-ano na naman mga paninira ang mga sinasabi niyan for sure. So phase 2, discrediting the martial law. Siyempre, papasok na dyan yung mga bayaran nila mga kriminal. At malamang gamitin din nila ang magdalo para lumikha ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga sibilyan. Nandiyan na yung mag-uutos sila ng mga tao na magbibihis militar para mang-rape, mang-torture, at para pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Tapos, ang sasabihin nila, utos yun ng Pangulo. So syempre, suportado ng media yan. At siguradong yan din ang ibabalita ng international media para sumama lalo ang imahe ni President Duterte. So napiga nila ang katotohanan gusto nilang palabasin na human rights abuser ang presidente sa mga dirty tactics na to. At syempre, papasok na rin dyan na meron talagang Davao Death Squad. At syempre, palalabasin din nila na meron talagang extrajudicial killings. So pag nangyari ang mga to, magagalit ngayon si President Duterte, which is the after effects of those events. Lalabas na dyan yung katotohanan gusto nilang palabasin na masamang leader ang presidente natin. Tapos syempre, papasok na naman dyan ang UN, EU, Amnesty International, ICC, at marami pang iba para akusahan ang Pangulo ng crime against humanity. So syempre, pag nangyari yon, sirang-sira na ang imahe ng Pangulo natin. Papasok na dyan ngayon ang US. Popondohan nila ang teroristang gustong pabagsakin ang gobyerno. Aba syempre, meron na silang rason para gawin yun. Parang yung ginawa lang nila kina Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, at kay Bashar al-Assad ng Syria. They need a reason to interfere. So malamang isang malaking question yun sa mga taga-samba ng Amerika. Ba't naman nila gagawin yun? Simple lang po ang rason. President Duterte is not their puppet. Kaya gagawin nila ang lahat para lang pabagsakin ang presidente natin ngayon dahil hindi nila kayang kontrolin si President Duterte. Dahil may importanteng role ang Pilipinas sa mga plano nila laban sa China. So bakit importante ang Pilipinas sa kanila? Aba syempre, ang lupain ng Pilipinas ang gagawin nilang imbakan ng mga sandatang pandigma nila laban sa China. Gaya ng mga US bases. Syempre ilalagay nila lahat yan dyan sa Pinas. So dyan madidistino ang libo-libo nilang mga sundalo, mga tangke, mga bihikulo, mga barko, at marami pang iba. Papalabasin nila na pinoprotektahan nila tayo laban sa banta ng China. Pero ang totoo, lupaing mapaglalagyan ng mga pandigma nila ang purpose ng mga US bases na yon sa Pilipinas. Kaya para magawa nila ito,
kailangan puppet nila at sunod-sunuran sa kanila ang leader na ilalagay nila sa gobyerno natin. But unfortunately, again, President Duterte is not their puppet. Kaya sorry na lang sila dahil isang no lang ni President Duterte, bulilyaso na lahat ng mga plano nila. Kaya lahat ay gagawin nila para lang sirain ang imahe ni President Duterte sa kadahilanang hindi nila makontrol ang presidente natin. Kaya nga na-predict ni President Duterte noon na papasok ang ISIS sa Pilipinas kasi target siya ng CIA. So anong solusyon para lang mapigilan ang mga plano ng mga basura na to? Nagawa na ni President Duterte ang unang hakbang para masolusyonan ito. Una, kumapit tayo sa Russia at China. Dahil alam kong alam ni President Duterte ang totoong kulay ng Amerika. At sigurado akong aware si President Duterte na pinagpaplanuhan siyang ipa-assassinate ng elites at ng Amerika. Pangalawa, declare martial law nationwide. At gamitin lang na rason to para ipakulong na ang mga basurang oposisyon sa gobyerno. Dahil hanggat nandiyan ang basurang oposisyon na to, sila ang gagawa ng paraan para magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas. Magmula sa mga pagsasagawa ng mga marahas na mga kilos protesta hanggang sa mga pag-atake ng mga terorista. Dahil ang role ng oposisyon ay maging basura sa Duterte administration. Ang Pilipinas ay parang bahay na sobrang dumi bago pa lang umupo si President Duterte. Ang daming basura at insekto. So para malinis ang bahay na to, kailangan munang alisin ni President Duterte ang mga sagabal na basura. Saka isunod ang mga insekto. Kasi connected yan eh. Ang basura ay ang oposisyon, pati yung puppeteers nila. Tapos ang mga insekto ay ang mga terrorist group na tagapaghasik ng gulo pag ginusto nila. So napakasimple lang ng solusyon, di ba? Pero may tiwala ako sa presidente natin. Alam kong alam niya na ang gagawin niya. So kapit lang tayo mga kapatid, dahil malakas ang kalaban natin. Imagine ang US, EU, UN, LP, oligarchs, CBCP, CHR, at ang mga bayarang media, both local and international, ang mga kalaban natin. Ang nasa ating hanay ay ang taong bayan, gobyerno, at ang presidente natin. Pero panis pa rin sila sa atin. Dahil ang Diyos sa tagapagligtas ay nasa panig natin. Amen.